Celebrating Mission Sunday reminds us of who we are. We are a people called by God, and we are defined by our missionary character. We are defined by our missionary character. We were not simply baptized for ourselves. We were baptized to preach the good news. And what is the good news? That there is God who loves us, and this God has given His only begotten Son, died, and those who believe in Him might not perish, but will have life everlasting. You share the gospel, making the world believe it, baptizing everyone in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ba't ka nagsasign of the cross? Sinasabi ko lang, may nagsasign of the cross. Ano po? Nakalimutan lang niya. Nawala tuloy ako. Ano po? Oo nga, no? Ba't nga pa gano'n? Pag may nabanggit yung Father, Son, and the Holy Spirit, may nagsasign of the cross pala na. My dear friends, my brothers and sisters, this is our missionary character. We are called to preach, to share the gospel. If you will not be among the missionary, at least support the missionary program. If you cannot be sent, at least you support those being sent. What is the gospel trying to tell us? It reminds us of who we are. Who we are. By looking at the coin, seeing its face, reading its inscription, God said, "You give to Caesar what belongs to Caesar." Now, it's good to look at ourselves. Of course, you look at the mirror. When you look at yourselves in the mirror, what do you see? What do you see when you look at yourselves in the mirror? Only the gray hair? Only the eyes, the lips? Anong nakikita mo pag tinitingnan mo ang iyong sarili sa salamin? Mukha lang? O nakakaligtaan mo na nilikha ka na kawangis ng Diyos? You were created in the image and likeness of God. Sana pag tumitingin tayo sa salamin, naalaala natin na tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. At dahil ang mukha natin, nakikita natin ang mukha ng Diyos, inaatasan tayo na ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Inuulit ko, kung nakikita mo ang mukha ng Diyos sa mukha mo, pinapaalala sa iyo na ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Hindi ka para sa iyo. Kaya nga, yung mga magulang, sana maliit pa lang ang mga anak, alam ninyo, yan ay pinagkaloob sa inyo ng Diyos para sa Diyos. Ang malungkot na kwento, plinano ng magulang ang kanilang mga anak malayo sa Diyos. Diba? Malayo sa Diyos. Ilan sa mga magulang na pag nagkaanak, nag-iisip, magpapari ba ito? Magmamadre ba ito? Wala na ngayon, di po ba, anak? Ang magandang kwento sa Bicol na nadinig ko, ang unang anak daw ay palaging ginagawang teacher. Teacher. Hindi ko alam kung sino mga Bicolano dito. Teacher. Ang pangalawang anak, kung kaya, ginagawang pulis. Ginagawang pulis. Ikatlo, pinagpapari. Pang-apat, kung hindi kayang doktor, maging nurse o komadrona.
You look. Teacher, di ba? Police, pare, doktor. Bakit yun ang laman ng isip ng mga magulang? Iniisip ba nilang yumaman? Hindi. Iniisip nila na kanilang mga anak ay dapat maglingkod sa lipunan. Sa simula pa lamang. Sa simula pa lamang, ang mga bata, tinuto ka na. Oh, magiging teacher ka. Di ba, no? Ikaw ay magiging guro. Sabi nga ng isang magulang, paano ko malalaman, Father? Paano ko malalaman? Ipasok mo yung bata, lagyan mo ng Biblia, lagyan mo ng pera, lagyan mo ng roller. Ano yun, Father? Biblia, pera, ruler. Tapos, Father, pag nakita mo, ang unang kinuha ay ruler, engineer yan. Engineer. Ganun ba yun, Father? Ay, pag pera po, pag pera, accountant. Ay, pag Biblia, Father, magpapari yan. Magpapari. So, pinapasok daw yung bata. Pinapasok yung bata. Tiningnan ng magulang sa malayo. Kinuha yung pera. Sabi, ay, accountant. Pero binaba, ay, sinuli. Kinuha yung ruler, ay, engineer palang gusto. Umalis, binalik. Ay, hindi. Sabi niya, sana damputin ang Bible, sana damputin ang Bible. Dinampot yung Bible. Ay, sabi ko na, magpapari ito eh. Maya-maya binitawan. Tapos nakatingin lang daw yung bata. Maya-maya, kinuha yung Bible. Sabi ko na, Bible eh. Pero kinuha yung ruler. Naku, paano yun? At kinuha ang pera. Father, kinuha lahat. Sabi daw ni Father, magiging kagawad yan. Politiko. Magiging politiko. But kidding aside, if you cannot dream it, you can never become it. Hello? If you cannot dream it, you can never become it. Parents has to dream for their children. Parents has to dream for their children. Kaya malungkot na yung mga magulang, hindi man lang nagtatanong sa mga anak, anak, anong gusto mo paglaki? Anong gusto mo paglaki? Nung lumalaki ang mga pamangkin namin, natakot ako. Puro lalaki ang pamangkin namin eh. Nung yung panganay, tinanong, anong gusto mo paglaki? Magbubuti. Magbubuti? Nakakatakot naman ito. Magbubuti. Ano po? Yung isang lalaki, labandera. Naku, mas nakakatakot. Ano po? Bakit kaya ganito mga anak mo? Ha? Ay dahil pala yung magbubuti, kilala lahat ng tao. Kaibigan lahat ng tao. Gusto niya, hindi yung magbubuti. Gusto niya, kilala niya lahat ng tao. Yung pala naman. At least nakakatakot, nakakalis ng kaba. Pero yung labandera, chismoso. Kasi lahat nagkukwentuhan sa labahan, hindi po ba? Ano? Ha? Kung sa simbahan, tabi. Sa simbahan, kolektor. Hindi po ba? Ano? Nagbibilang ng pera, no? Ha? Kasi yun ang chismisan, hindi po ba? No? Lalong-lalo na, pag puro barya lang ang koleksyon. Ang daming kwentuhan. Alam mo ba yan? Alam mo ba? What have we become? Hindi po ba? No? Kaya ako na nagkukusa. Sasabihin ko na sa magulang, Nay, pwede magpari ito. Sagot kagad ng nanay, wag naman, Father. Bakit naman? Sayang. Sayang ang nagpari. Di ba? Pag nagpari, sayang. Bakit naman ako sayang, nanay? Pogi eh. Oh, grabe, ang sakit. Di ba? Pangit ba kami? Di ba?
Ang hirap yata. Marami sa inyo nagsisimba, tinitignan muna ang pari eh. Di ba? Sinisilip. Sino? Ay ako dyan, maitim. Totoo yan. Dito sa Greenbelt. Kung makapanlait kayo ng pari, gano'n na lang. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid. Regardless, what is the first reading trying to tell us? Nung tinawag ba ng Diyos si Cyrus, kilala ba niya ang Diyos? Hindi. Pero kilala ng Diyos ang lahat. Bakit? Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Nag-isip ba si Cyrus na gampanan ang panawagan ng Diyos? Hindi. Nagplano ba si Cyrus para gamitin ng Diyos? Hindi. Pero lahat pwedeng gamitin ng Diyos. Pwede kang tumakbo, palayo sa Diyos. Katulad ni Jonah. Tumakbo. Kaya pati ibang tao napahamak. Pwede mong takbuhan ng Diyos. Kawawa naman ang pamilya mo. Dahil tumakbo ka palayo sa Diyos, pati ang pamilya mo nagdusa. Makinig ka. Mga minamahal na mga kapatid, again, the gospel reminds us of who we are. We are created in the image and likeness of God. And because we are baptized, there is an inscription in our face that we are sons and daughters of God. We have a Father who creates. We have the Son who redeems. We have the Holy Spirit who sanctifies. We are made for God. You are made for God. The career is secondary because later on you will retire. You will not be an engineer forever. You will not be an accountant forever. You will not be a teacher forever. Name it, you will not be forever. You will retire. But you will be baptized forever. You will be baptized forever. Allow God to call you to preach the gospel. If you cannot be one, send one. Do not prevent your children from becoming a missionary. What is the second reading trying to tell us? We are called to live our faith, and our faith gives us hope. That hope makes us live in love. We have a faith that gives us hope. Hope on what? That someday we will spend eternity with God. Eternity with God. Nakikiraan ka lang dito. Death is not the end of life. In death, life changes from mortal to immortal. Hindi ko alam, pero hindi ako komportable. Na kung saan, ngayon, pag may namatayan, sa bagay no naman sa mga parokya, mayroon talagang nagpapapicture sa harap ng kabaong. Hindi po ba, no? Talaga may mga nagpapapicture, no? Pagkamisa, sinasama pa si Father, Father, sama ka naman, di ba? Di mo naman kaano-ano yun, ikaw lang nagmisa. Sumama ka, di ba? Oh. Sabi, Father, pwede po ba buksan ng kabaong? Bakit? Para po kita mukha ng patay? Grabe. Paano nga natin gagawin dyan? Mayroon pong hagdanan, parang kuha po, pababaga niya. Oh, nakatingin kayo lahat. Pinagbigyan ko yon. Ang hindi ko pinagbigyan yung, Father, pwede bang itagilid ang kabaong? Ano ka? Kung nahulog yan, sino dadampot yan? Di po ba? Ha? Maraming kalokohan, ano? Pero ngayon, talagang nagpapapicture na. Yung isang pari, namatay ang kapatid, nakimisa lang ako, napasama pa ako sa group picture. Buong lahi, nagpa-picture. Lahat, pati yung nakimisa, doon nakaupo kami. Parang reunion ang picture. Reunion. May kabaong nga lang, di po ba? Ano? Tapos sasabihin ng kumuha ng picture, smile, smile. Ang hirap ngumiti ng may patay, di po ba? Ano? Smile.
Tapos sasabihin na siya, Waki! Na-imagine na ba yun? May kabaong, Waki? Di ba? Grabe kang tumawa, kuya. Lakas ah. Waki. Di ba? Hindi, ang hirap. Ano po? Ay, gano'n na siguro ngayon. Baka dahil tanggap nila, maiksi lang ang yugto ng kamatayan. That life doesn't end in the cemetery. It simply changes from mortal to immortal. Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang. Huwag niyong sayangin ang inyong buhay. As Saint John of the Cross have said, in the twilight of our life, God will not ask how much money you have, where you've been, what titles you have gained. When you kneel before God, God will simply ask the question, how much love you have given. That's the only question. How much love you have given. Why? We will be given entry to heaven by the love we have given. How can you be given entry to heaven that you cannot even love the God who created you? You ask the question, my brothers and sisters, have I expressed or have I shown my love to God who created me? In what way? Kayo po magsumagot. In what way you have expressed this love to the God who created you? In what way? It's good to us. Lord, nagsimba ako. Huh? Hindi sapat yan. Sabi ni St. Paul, faith without works are dead faith. So yung pagsisimba, pagdadasal na walang pagkilos, wala yun. Kaya ang tanong, how did you express that love? Again, my brothers and sisters, we are created in the image and likeness of God. Once you look at yourselves in the mirror, take the courage to ask the question, Lord, what am I called to be? Who I ought to be? Not simply what I want to be. You ask the question, Father, ang tanda ko na. Gano'n ka katanda? Do not forget that Abraham was called at the age of 75. Abraham was called at the age of 75. You are not too old to be called. But it's sad, if God has been calling you when you were young, up to now, you are running away. And when you run away from God, you are running away from the blessing that God is supposed to bestow on you. Again, my brothers and sisters, as a Catholic, as a baptized, we are defined by our missionary character. We can only live in faith if we embrace that faith so that we can hope. We hope because we love. Amen. As the communion song have said, we are called to love and we are called to serve. Service without love is nothing. Love without service is also nothing. Love and service are the two sides of the coin. Remember that you are created in the image and likeness of God. So you give to God what belongs to God, and that is you. You belong to God. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go now in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.